Lumalawak ang boycott travel to USA movement ng mga Canadians. At hindi na lang po mga Canadians, pati ibang mga lahi ay sumusuporta at nakikisimpatya na rin dito. Ang sabi kasi ng mga Canadians, hindi lang naman yung tariff threat ni Trump ang nagbunsod kung bakit kumikilos ang mga Canadians ng ganito. Higit sa lahat ay iyong disrespect, yung pagyapak sa soberenya ng Canada. Yung madalas mo marinig na sasabihin ni Trump na i-annex niya ang Canada sa Amerika at gagawing 51st state, yun po ang nakapag-trigger ng husto. At sa ating video ngayon, ako mismo ikukwento ko sa inyo that I need to divert my travel plans for this year. Boycott travel to USA ni Ate Menchi. Ayun, kaya stay tuned guys sa ating video. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po muli ito and thank you for watching. Salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating channel at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Mga topic po about Canada ang ating paksa dito. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. At gusto ko nang pasalamatan ng ating mga channel members. Thank you kay Josefina Ferruelo, kay Nanette Lapira, Maria Amaya, kay Nani, Jency, Driving Mom Advisor, Neri Castro, kay Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Joy Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jimento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Also the time to choose Canada. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. Premier David Eby is asking Canadians planning vacations not to travel to the U.S. We will not spend money in a country that wants to do economic harm to Canadians. Yan si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada at si British Columbia Premier David Eby. Mula po dyan, nag-spark ang damdamin ng mga Canadians. At nagsimula ang hindi pagbabiyahe sa Amerika. Yung iba nag-cancel ng mga trips nila, yung iba ay pinospone. Malaking halaga ang dinadala ng mga Canadian visitors or tourists sa Amerika. Kaya malaking tourism money ang mawawala sa Amerika sa pagboboycott na ito sa pag-travel sa USA. Pero bago natin ibigay yan, at bago ko rin ikwento sa inyo na hindi matutuloy ang aking biyahe sa Florida this year, mag-background muna tayo guys. Dalawang bagay ang ikinakairita ng mga Canadians sa mga pinagagagawa ni President Donald Trump. Una, yung kanyang tariff threats, di po ba? Akala natin magsisimula na ng buwan ng Pebrero ang kanyang tariff, pero it's okay. Meron naka-ready din na counter measure ang Canada. Ipinospond niya muna ng 30 days para makuha niya yung hinahanap niya na response ng Canada, the same way with what he did sa Mexico. At ang ating ipinangako ay ang border safety, higit na pagbabantay sa border, mga ganyan, ano. Tapos, this coming March, early March, ay ipapataw na rin ang napospon na tariff. So talagang ipinagpaliban lang ng konting araw, no? At meron pang another tariff sa iba't ibang mga produkto pa ng Canada po by April. I think it's April 12. Una yun muna. And then later on, ang ikalawa, ito pong higit na naging masakit para sa mga Canadians, yung banta sa sovereignty sa kasarinlan ng bansang ito. Yung ulit-ulit niyang parang minamaliit na Canada will be a good 51st state. Mga ganon, no? Tinatawag pa niya si Prime Minister Justin Trudeau na Governor Trudeau, di ba? That's why Canada should be our 51st state. That's why I feel they have to become a state. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Itinuturing po ito ng mga Canadians na isang malaking insulto at pagyapak sa kasarinlan ng bansang Canada. Pinanood ko guys yung YouTube channel ni Tyler Bucket. Siya ay merong video doon, one of the latest video niya, yung American reacts to Canadians boycotting America. Alam niyo si Tyler sa kanyang channel, para siyang napaka-ignorante tungkol sa Canada.
lagi niyang dinidisregard ang Canada at minabaliit din niya ang Canada. Although, lagi niyang topic is all about Canada. Ano? So, dito po sa kanyang discussion ng topic na yon, marami akong nakuha mga comments ng mga Canadians at hindi Canadians na nanood ng kanyang video. Bigyan ko lang kayo ng kaunting pasilip sa kung sino si Tyler Bucket at ano ang kanyang topic sa kanyang channel. Ayan po. 40% less over last year, 40% less bookings to the US for. I can't believe some of these stats. This needs to be shouted from the rooftops in the United States. Like, seriously. Ilan ito sa mga nakita kong mga comments. Ang sabi ng isa, as a Canadian, I have to say the tariffs threat bothered me, but the 51st state comment and call to Prime Minister Trudeau, whether we like him or not, as governor, really pissed me off. Ayun. Hindi ko na ilalagay, guys, ang pangalan ng commenter. Ang sabi ng isa, tariffs suck, but the disrespect is what pushed me to change how I'm spending my money. Ang sabi po ng isa, the tariffs made us mad, but the threat to annex our country is what made Canadians furious. Which I think is the common sentiment ng karamihan po ng mga Canadians. At marami na rin ang nagdo-join sa Boycott America. Kasama na po sa boycott yung hindi lang travel, kundi yung boycott American products. Sabi ng isa, not just Canadians, greetings from Ireland, supporting Canada, Mexico, Panama, Denmark, by boycotting as much American stuff as possible. So so ang taong ito ay from Ireland. Ang sabi ng isa, as a proud Aussie or Australian and fellow Commonwealth member, we stand for Canada. Alam niyo ba pati mga Amerikano ay nakikjoin na rin sa movement na ito. Ang sabi ng isang comment, New Yorker here, 100% behind Canada. Canadians, don't back down. Eto pa, Americans will be losing a lot of money. Trump said he was serious. Well, so are we. As a country, we all need to stick together. Ayun. America daw po will be losing a lot of money. Ang sabi ng isa sa mga comment, magkano po ba yon? Magkano yung tourism money na dinadala ng mga Canadians sa Amerika? Every year, 20 million Canadians ang nagbabiyahe sa Estados Unidos para magbakasyon. Ang iba sa mga Canadians na yan, may mga properties na rin po, mga snowbirds kung tawagin natin. Meron na silang mga properties doon. Yun daw pong iba ay nagbebenta na ngayon ng kanilang mga properties sa Amerika. Imagine that. As of 2024, ang record po ay 20.5 billion ang tourism money na dinadala ng mga Canadians sa US. No? 20.5 billion last year. Ang mga paboritong puntahan po na lugar sa Amerika ay ang Florida, New York, California, Nevada, Texas, Hawaiian Islands, at iba pa. Itong panahon na ito, this is the season na dapat sana ay marami ang nagpupuntang Canadians sa Amerika. January, February, March. March break is coming. Yan po yung bakasyon ng mga bata sa eskwelahan at pamipamilya ang nagbabiyahe patungo sa Estados Unidos. Pero, kukunti po ang nagbabiyahe ngayon. Ang WestJet Airlines ng Canada, 25% ang drop sa kanilang bookings o sa kanilang mga biyahero nung nakalipas pang isang buwan. E di lalo na ngayong buwan na ito. Ang Air Canada, nagbawas na rin po ng mga flights to USA sapagkat walang gaanong nagpapabook ng kanilang flight. At ito ang sinasabi ng ilan sa mga nasa tourism industry. Airlines across the country say travelers are canceling flights and changing winter travel plans. What we have seen, though, since the tariff announcements, that our sales from Canada into the US have actually dropped very significantly. Canadians are loud and proud about boycotting trips to the US. Flights, accommodation. Michelle Porter is among them. She had a Florida trip for herself and 6 family members all booked, but Donald Trump's tariff threats changed everything.
I just canceled it. Canceled a 2-week vacation, including flights, accommodations, and Disney World tickets. So far, it's hard to put a figure on how many trips have been canceled. Data from Statistics Canada and the U.S. Bureau of Transportation don't yet reflect the last 2 weeks. But the message in the travel industry is clear. When I've been speaking to some of our customers, what I'm hearing a lot is trust. The trust has been broken. Ang sabi ng isang in-interview ay, I will go anywhere but America. At yun nga guys, sabi ko sa inyo, isa po ako sa kinakailangan mag-adjust ng travel plans for this year. Taon-taon ang aking pamilya ay kami nagbabiyahe rin, no? Kahit na konting biyahe lang as to makarelax. At this year ay napataon ang balak ay Florida. And then from Florida ay cruising to Bahamas and the Caribbean Islands. Mag-stay sa Florida na mga ilang gabi, tapos mamamasyal pa, bukod pa dun sa cruising. So, hindi po pwedeng hindi dadaan ng Amerika. It so happened na yan po ang plano ng aking pamilya this year. Mabuti na lamang at hindi pa tayo nakakapag-book nang nagsimula po itong movement na ito ng boycott. Supposed to be we are going this March, by the end of March. Pero dahil nga sa pagbabago, by the middle of the year na tayo lalabas. Yon. And we are eyeing for a different country. Yon. May mga ibang posibilidad rin. Maaaring pagdating sa Amerika, hindi ka rin welcome doon. Posibleng ganun din, di ba? At ikaw naman ay hindi ka rin masaya. So why would you go and spend your hard and earned money sa bansang hindi ka naman mag-enjoy? Yun. So, aside from that, mamasyal tayo muna sa ating local na mga pasyalan. So, this year I'm considering Banff in Alberta at Vancouver or other places in BC, British Columbia. Yun. So, yun guys, I need to realign my travel plans with my family. Ako gusto ko sanang makalibot sa USA, no? I was inspired by one of a Filipino na na-meet ko rin dito sa Canada. Isang Pilipina na sabi niya, halos malapit na niyang malibot ang lahat ng 50 states ng Amerika. So sabi ko, ay, maganda yun, magandang goal, magandang bucket list yun. Pwede ko rin gawin siguro, but not this time, no? Eh siya, halos nakaka-50 na siya. Ako, hindi pa ako nakakasampu yata ng states sa Amerika. And how I wish I could, no? How I wish I could travel more. Ano lang ba yung mga napuntahan ko? New York, malapit sa atin, New York. New Jersey, Pennsylvania, what else? Florida, Arizona, Texas, Nevada, Maryland, Virginia, Chicago, Illinois, at saka if you will consider Washington DC. Yun. So, ay nako, ang layo ko pa para maka 50 states, no? So, how I wish I could do more traveling in the US, but not this time. Yun po. So, isang tanong guys ay hanggang kailan ang boycott na ito? Yun. Will this be forever? O pansamantala lang habang mainit ang usapin ng mga tariff at ng 51st state? Mahirap pong sagutin sa kasalukuyan kasi hindi natin alam kung ano pa yung mga gagawin ni US President Donald Trump. So, ang pinakang isang guess natin ay it could be pansamantala lang habang may mga pagkilos nga si Mr. Trump against Canada. Yung parang counter move natin bilang isang ordinaryong citizen, yan ang ating isang magagawa, di po ba? Kung mawala na yung issue ng tariff at wala na yung issue ng annexation, then I think everything will go back to normal. At posible rin naman na maging pangmatagalan ito kung mayroon pa siyang ibang mga gagawing pagkilos upang gipitin pa ang Canada. Pakinggan natin ang sinasabi ng isa sa mga alkalde dito sa Canada, si Mayor ng Niagara Falls, si Mayor Jim Giudice, in interview doon sa Buffalo, at ito yung mga sinabi niya. Now, I think it's a little emotional, a little bit reactionary. I mean, we go back way too far for this to be a long-term thing. I don't believe people will do this long-term, but right now it's the only thing they know to do is just to stay home. Si Mayor ay
hopeful na ito'y pansamantala lang. At yan din ang aking hope. Sana wala nang dumagdag pang mga tensyon at sana'y mag-die down na ang usapin na ito ng tariff, ng annexation as 51st state. Sana mawala na po ang mga yun. Ay, hindi po ito sa pilitan, guys. Ito po ay kusang loob. Ayun. Kaya kung meron kayong mga pagbabiyahe, mga pagbabakasyon na gusto nyong ituloy, ay wala po ang pumipigil sa inyo. Because this is just voluntary kung ano po yung nasa puso ninyo. Ayun na muna, guys. Thank you very much. Sana nagustuhan nyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito sa ating video. Please subscribe to my channel kung nagustuhan ninyo. At salamat po sa mga nag-subscribe na sa ating Menchie's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you kay Josefina Ferruelo, kay Nanette Lapira, Maria Amaya, kay Nani, Jency, Thriving Mom Advisor, Neri Castro, kay Jesseline Ochoa, Johnson Pangilinan, Corazon Binene, kay Joy Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jimento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Sa Ate Menchie ito. Thank you for watching. Bye!